dokumentaryo tungkol sa ating pambansang bayani at kung sino nga ba siya, paano niya nakamit, nagawa, nibigay ang pangangailangan ng kanyang bansa sa panahon ng pananakop ng kolonyal ng Espanya. Simulan natin ang dokumentaryo mula sa pinakamalapit na landmark o koneksyon sa ating bayani. Ito ay ang Alberto Mansion. Ito ay pinamana ng kanyang lolo na si Don Lorenzo Alonso de Alberto sa kanyang ina na si Teodora Alonso Riolonda. Pamamahin na ito, ang Alberto Mansion ay kilala dahil sa struktura nitong tinatawag na bahay na bato o stone house. Marami ring pangyayari ang kaugnay dito about sa pagkabuo o pagkabuhay, pagkasilang ng ating pambansang bayani. Dito nagkakilala ang kaniyang nanay at ang tatay na si Francisco Mercado. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Alberto Mansion. Okay, sa amin yan. Ang una po natin magkita ng estado ay ang kinagurian ni Jose Rizal na kanyang naging unang guro at sa pangasawa niya si Francisco Mercado at nagkaroon sila ng 11 anak. At pangpito doon si Pepe o mas kilala natin bilang si Dr. Jose Rizal. Ang pagkakakulong ni Teodora Alonso. Kung napanood mo ang pelikulang Rizal at ang partikular na eksena na ito, pinagpintangan ng nanang na nilason niya ang hipag niya. Pero walang katotohanan. Gusto lang na makatulong pero siya pa ang lumabas na masama. Signora! Nanang! batay sa kwento patungkol sa makasaysayang Alberto Mansion. Si Jose ay madalas na nagpupunta sa Europa para sa negosyo at madalas naiiwan ng asawa. Sa kanyang pagbabalik sa bansa noong 1872, hindi niya natagpuan si Formoso sa mansyon. At kadahilan ng sumama siya sa ibang lalaki at nang matagpuan, ikinandado siya nito sa isang parte ng mansyon. Si Teodora Alonso ay naaresto ng pinuno ng Guardia Civil na pinaniniwalaang karelasyon ni Formoso. Panahon ng Espanyol, alam naman natin na hindi pantay ang kanilang trato sa Pilipino, partikular na sa paglilitis, hindi nabibigyan ng tama at wala sa ayos, lalo na ang hustisya. Si Teodora Alonso ay nakulong ng 2 taon sa kabila ng pangako na siya'y palalayaan kung aaminin niya ang akusasyon. Siya ay parsahang pinaglakad mula sa kanyang tirahan sa Calamba patungong Kapitolyo na Santa Cruz, Laguna. Sila ay nagtitipon-tipon, nag-uusap at kumakain. Gusto rin natin matatagpuan ang kauna-unahang picture ni Rizal nung siya ay 13 taong gulang. Sa pangalawang litrato naman, nakikita natin kung saan siya ay pinayuhan ni Justiniano na kumuha naman sa taas na uri ng pag-aaral sa Maynila. Magdako naman tayo kung saan siya lumaki, pinanganak. Pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang tungkol sa kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay ipinanganak noong June 19, 1861. At ikapito siya sa ipinanganak ni Teodora Alonso. At nung pinagbubuntis ni Teodora Alonso, si Jose Rizal ay labis itong nahirapan na halos ikamatay niya ito. Kaya naman, nung isinilang si Baby Jose, ay agad itong bininyagan noong June 22, 1861 sa St. John the Baptist Church. Katapat lang ng bahay ng Rizal ang simbahan. Bininyagan siya ni Father Rufino Colantes at ang kanyang tumayong ninong na si Father Pedro Casañas. Jose ang ipinangalan sa kanya bilang respeto kay Saint Joseph, patron ng mga ama, at deboto rin ni Teodora Alonso. Pero noong 1862, nasunog ang Calamba Church o kilala natin bilang
St. John the Baptist Church. Dr. Jose Rizal, ang kanyang bayan na kinalakihan. Madalas, puntahan natin ang bayan na ito dahil na rin sa dami ng pagpipilian kagaya ng private pool resort, hot spring at iba pa, pati na rin ang katabing bayan na ito. Ano nga ba naging ambag nito sa kanyang buhay? Ano nga ba meron dito na kanyang kinalakihan? Sa susunod na parte nito, malalaman natin ano nga ba meron dito. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Realonda, kinokonsidera at kilalang kilala na pambansang bayani. Dahil na rin sa kanyang katalinuhan, pagmamahal sa bayan at advokasya para sa reforma ng bansang Pilipinas. Malaki rin ang naging marka ni Jose Rizal sa bansa. Ilan nito ay kilala at karaniwan na nating nakikita sa paligid. Katulad ng pangalan ng kalsada, lugar at pati na rin ang eskwelahan, partikular na ang paaralang Jose Rizal University o kilala sa tawag na JRU. Kaunting kaalaman tungkol sa Jose Rizal University. Orihinal na itinatawag bilang Far Eastern College, School of Accounts, Commerce and Finance noong 1919. Isang pribadong paaralan na walang sinusunod na partikular na relihiyon. Itinatag ni Vicente Pabella ang paaralan. Siya rin ang kauna-unahang Pilipinong Certified Public Accountant. Taong 1922, noong palitan ng pangalan ng paaralan at gawin itong Jose Rizal College. At noong taong 2000 naman, ito ay naging Jose Rizal University matapos bigyan ng CHED ng university status. Ito ay bilang pagbibigay puwi kay Dr. Jose Rizal dahil sa kanyang kontribusyon sa bansa, partikular na sa kalayaan. Isa lang ito sa mga markang iniwan ni Rizal, ang markang mag-iwan ng kanyang alaala